Okay, so may nagtanong, meron daw bang contradiction ang Bible? Dahil sa First Kings chapter 4, verse 26, binabanggit doon na merong 40,000 stalls si King Solomon o 40,000 na kwadra si Haring Solomon. At samantala naman, pagdating dito sa may Second Chronicles chapter 9, verse 25, ay meron naman siyang 4,000 na stalls. So ang kanilang tinatanong ay ilan ba talaga yung kwadra o yung stalls ni Solomon? 40,000 o 4,000? Meron ba talagang contradiction sa Bible dahil sa ganitong information na makikita natin? So ang sagot natin, wala pong contradiction doon. Ano po? Yan ay maliwanag na tinatawag na copyist error o yung kamalian ng pagkopya ng copyist or ng scribe. Kasi during that time, wala pang printing press, wala pang Xerox machine, wala pang printer, wala pang fax machine. Hindi mo pa mapipicturean yan para i-crop ano, or screenshot. Wala pang ganon noong time nila. Kaya ang ginagawa ay mano-manong isinusulat ang Bible. So merong magdidikta, then yung mga scribes, isusulat nila yan mano-mano. Mano-mano nilang isusulat yung yung manuscript o yung Bible. And that time, ang sulatan pa noon ay yari sa dahon ng papyrus. So yan yung scrolls na ginagamit. Yung dahon ng papyrus, kadalasan makikita yan banda sa may Nile River. So doon tumutubo yan at yun yung ginagamit nilang papel sulatan. So dahil yun nga ay yari sa dahon lamang, hindi siya ganoon ka durable at from time to time kinakailangan nilang i-rewrite ulit yung manuscript. So alam nyo, sa Hebrew alphabet, wala silang vowels. Puro consonant lang yan. At malagyan mo lang ng konting tinta o kaya naman mamali ka lang ng stroke, mabilis nang mapagkamalan na yung number 4 ay 40. So ganoon siya kasi wala pa namang vowels noon eh. Kasi yung mga vowels gaya ng pata, segul, erex, lahat ng mga yan ay later, ano na lang yan, addition na lang yan sa Hebrew manuscript para mas madali siyang maibigkas. Ginawa yan ng mga Masoretes. Ah, dahil puro consonant yan, very challenging din, lalo na kapag hindi ka naman Hudyo, babasa ka ng gano'n. Halimbawa, yung salitang bata, kung sa atin mga Pinoy, wala tayong vowels, consonant lang, B at T lang yon. Ngayon, pag isusulat mo naman yung bato, kung wala rin consonant, B at T rin yon. So, pag meron kang paragraph na kinuha ng bata ang bato, so pwede mo mapagpalit yun na yung bata, magiging, baka yun pala yung bato, kasi wala nang vowels, puro consonant lang. Ngayon, pagdating dito sa First King chapter 4 verse 25 at sa 26 at sa Second Chronicles chapter 9 verse 25, hindi po yan contradiction, kundi meron lang copyist error. Ngayon, based sa pag-aaral ng mga Bible scholars, kasi meron namang napakaraming manuscript na po pwede mong i-compare yung mga manuscript na yon, ang pinaka-best possible reading doon, yung nasa Second Kings, yung nasa First Kings, yan po ay 4,000 din. Ano po, yun yung pinakatama. Kasi kung sangayon nga sa Aklat ng Hari, chapter 10, merong 1,400 na mga chariots si King Solomon. So kung ang kanyang kwadra ay 40,000, lalabas niyan na bawat stalls, ang ratio ay merong 29 na mga chariots. So hindi siya practical. Pero kung 4,000 yan, lalabas niyan na merong 3 chariots per quadra. So, yun yung pinaka possible. Kaya naman pagdating sa New International Version ng Bible, yung NIV, pag binasa niyo yung First King, ang nakalagay doon 4,000 na. Kasi yun yung best possible reading. Tandaan natin, merong iba't ibang mga manuscript,
na nahukay ngayon, nakita, pwedeng ipagkumpara at malaman kung ano yung best possible reading. So, yun po ay copyist error, hindi po siya contradiction. Ngayon, ang magiging tanong, mapagkakatiwalaan pa ba natin ang Bible kung may ganyang mga detalye pala na nagkakamali? Ang sagot po natin ay very strongly na yes, mapagkakatiwalaan natin ang Bible. Bakit? Kasi wala namang major doctrine na naapektuhan. Halimbawa na lamang yung doctrine about salvation ay hindi apektado kung 40,000 o 4,000 yung chariots ni King Solomon. Yung doctrine about Sabbath, doctrine about Christ, si Kristo bilang Diyos na nagkatawang tao, hindi apektado. Yung Trinity, doctrine about Godhead, Sabbath, at iba pang mga major doctrine ng Bible ay hindi siya affected nung ganong mga slightly na mga error na makikita natin sa ilang mga manuscript. Tatandaan natin, yung original manuscript, ang tawag po dyan ay autograph, wala pong mali yun dahil yun mismo ay sulat mula sa inspired writers ng Bible. Kung titignan natin ang Bible, very authentic kahit ng mga tagapagsalin, kahit yung mga taga-copy, dahil hindi nila itinatago yung ganyang mga bagay. Hindi kagaya ng sa iba na itatago nila, ipipilit nilang i-correct lahat ng mga bagay para mapagtakpan lang. Pero sa Bible, hindi. Pinapakita lamang na ito ay isang inspired na sulat, na dumaan sa tamang proseso, dumaan sa mahabang proseso ng pagsasalin at for 3,500 years mahigit ang Bible ay nananatiling relevant, nananatiling extant, at nananatili na authoritative sa buhay ng mga tao. Kaya tayo bilang mga Christian, manghawakan natin ng Bible, basahin natin ito sapagkat kung paano ito napunta sa ating mga kamay ay talagang very tao rito ay napaka masidhin ang ginawang pag-aaral, lalo na nung tinatawag nating mga Bible scholars na nag-aral ng textual criticism para ma-produce yung mga translation na meron tayo. So yun lamang at God bless sa ating lahat.